Okay guys, I want to show you this one. Yeah, you can enjoy the view, right? I want to show you all of this in the rock formation. Okay, out there. Here, you want to experience this, go together. And yeah, we're going to the base camp. And they said there's a free food. And we didn't gonna let that slip away. That opportunity, right? So we're gonna go there. Oh shit. Oh sorry. Sorry about my language, but man. Free food I think. And there's a campfire. What's up guys? I want to show you something, right? That's sweet. Wait. Look at that tree. Look at them tree, bro. And I'm gonna turn this camera. Wait. Look at that. Look at that sound, bro. Look at that right now, bro. Wait. I'm gonna turn this camera. Damn. I'm so sorry. I don't hold the camera too stable, but man. Look at that, bro. Look at that. Only I can go down there, but this is too steep. Downhill. Yeah, that's all. Yo guys, we are here at the Gandhian Cafe. Look at the yeah. Look at this. Damn. Oh, take a coffee. Let's take a coffee. I'm gonna turn this off now. Just imagine having a zip line here. That would be awesome, yeah. Oo, basta yan sa ano pa yan. So our destination would be going to the hanging coffin here in Ifugao. Yeah, I'm just going to update you guys. We are near or only halfway there. Already there is some. We love the view. Yeah, pretty small. Oh, look at the boys. Look at me. Tatlong oras bago makarating doon. Yeah. Taking our time of our life, enjoying the view and everything. Like and subscribe. Like and subscribe. And everything else can be done. Sunod, dati kayo kita ng There. You can see that. Kaya hanggang dito lang ako. I don't know if Kita kaya ng paa. Ayun o. Sa libro ko lang natin nakikita. What libro? Anong libro? Hekasi? Ika. Sipika. Ay, oo, sa Sipika.
Ako sayang, pero kita. Di bali man at kinaya hanggang doon. Okay, so kukwento ko na lang po yung sa hanging coffins natin. So, ang tawag po nila hanging coffins, yung isa po Eco Valley. Dalawa po ang pangalan niya, pero same pa rin po sila. Eco Valley at hanging coffins, same na site po yun. So natawag lang po na Eco Valley, kahit walang valley, canyon lang po ang andyan dahil doon sa Sigaw. Ang ginagawa kasi ng mga elders namin pag nag-dedicate, kailangan pong sisigaw po sila para alam sa mga nakunan dyan na may dadalhin na Ililibing. makakasama po nila. Yun, na witness po ng ng mga ibang tourist na bumabalik, nag-e-echo talaga, kaya Eco Valley na po ang tawag. Dito sa Eco Valley, ito lang po kasi yung pinaka-accessible na site na pwedeng pagdatan ng bisita. But other than this, yung mga coffins na yan, meron po tayo hundreds sa canyon na yan. Pati din po dyan, we have a century old coffins. Balik tayo or nag-be plantation? Yung mga ano namin, yung mga ninuno namin, ito mag-kapras po para malilito nyo. Hindi po sila marunong kaya walang pangalan. So, kung napansin po ninyo dyan, yung mga coffins natin dyan, dalawang klase po kasi may mahaba, may maiksi. Yung mahaba po, yun ang nalagay sa kanilang coffin in fetal position, lying position, ay in lying position po sila. Samantalang yung maliit po, yun ang nalagay naman po in fetal dahil dito sa amin. Believe po na ninuno namin na they have to die, they have to get back as the flower small, yung nakaganyan. Kaya may hindi po mga bata. Ayan. Ang very traditional na paraan ng pagdudulin sa sagada ay yung makitang posisyon ng isang patay. Kung saan po naman kailangan itali po siya sa kanyang silyas. Kung kaya't may backrest ng silyang dyan. It's either the choice of the family whether to burn yung sa chair na inupuan ng patay sa bahay o dalhin mo dyan. Pero sabihin ay nakaupo si Bangkay dyan. Yes po, nakaupo dyan sa bahay. Sa bahay na nakaburol. Tapos pagdating dito. Ilalagay na lang. Yun nga, after 24 hours, na-wait po ng patay doon. Kakalagan na po siya, ma'am, sa kanyang sila. Tapos babalutin ng white and black cloth. Yun ang death cloth po namin. Babalutin ko siya ng gano'n. And then, parang bola na yun. Kasi napag-isutan ko. And then, madali po i-transport yung patay from the house hanggang dito. Tapos ilalagay din po sa coffin. Hindi. Kasi hindi na. mauna yung coffin dyan, ma'am. Oo. As early as 5 to 6 in the morning, ang mga kalalakihan po dun sa burial lane, pupunta po sila dyan. Mag-install ng scaffolding, yung bang malaking lalo. Tapos, mag-manual drill. Pagkatapos ng manual drill, susok na po yung iron bars. Tapos, ilalapag na po yung sa coffin. Kasi mauunang pupunta dyan yung coffin before the dead body. The dead body comes in after. Yun na po, yung kakalagan na siya tapos babalutin na parang hula. At yun nga, katulad na sabi ko kanina, talagang mag-creak and crack ang bones mo. So kahit po Yes po. nakabuto. Yes po. And parang bola na pinag-aagawan din kapag halimbawa nasa akin, karga mo sa ulo. Tatakbo yung isa agawin sa akin, itakbo ko naman. Saka lang po siya i-fetal kapag nandito na, naka-fetal na po. Naka-fetal. Papunta dito. Nakapitan na rin. Naibalot na sa ayun, kapag nadala na rin yan sa taas, kasi pala ang rason kung bakit pinag-aagawa ng dahil belief mo nila na kapag sila po natuluan ng upo, that is what we call in our sa native language po namin, upo or blood or fluid from the dead body, makakashare po sila ng good luck. It would mean good luck po. Kaya gusto ko nila matulungan. So yun, agawan na nga. Hanggang sa makarating sila dyan sa Diule, saan po naman sila sisigaw nga. Kapag nasigaw na sila at may nagpakitang flying creatures, anytime
sabihin ko niyan, pwede na pong dalhin Ah, dyan. So, ang lalaki naman po, pwede magdala na dyan sa patay. Kapag wala pong nakitang ganon, For sure, meron at meron pa rin. Kasi they do consider mga langaw, mga Oo. butterflies, mga flies. Kaya dapat na-observe ka talaga. Yes, Titingin ka oo. kaya Kaya makita gano'n. Ah, Yung oo, mga elders noon. So yan, kung napansin ba ninyo yung mga pangalan palagi? Mm. So ang mga pangalan na yan ay mga things na sa Tagalog. We are given two names besides our Christian names na ang mga Christian names na ito, mga favorite names na yan, ang isang way kung saan namin makikilala yung mga relatives namin. Kasi kapag magpapareho ang dalawang tao dito ng pangalan, it means related. Mm. Ayun. So yan ang kanilang spiritual na end po ang kanyang kapatid. Ah, 2010. But yes po, wala na pong naglagay from then on. Pinagbawal. Pinagbawal na po ma'am for sanitary purposes. But, even po yung 100s doon na nakalagay sa kabila. wala na pong nagdadala. Wala na rin po. Wala na. Pero po sa locals, pwede niyong puntahan. Pwedeng puntahan. So- Sa amin lang hindi. Yes po. Kasi hindi naman accessible. But, Yung- but hopefully by next year, Umpisa na po. Kapilantin po natin kasi kabilaan lang. Yan. Opo. Magkabilang marami mga limestones na ito. Ano po yung yung pong pinalit sa tradition po dahil nawala na po yung libing na rin po. Lahat na po kami doon sa cemetery na Ilibing. But Doon na the po. tradition of butchering 22 pigs for the Opo. death ritual, andun pa rin. Opo. Andun pa rin, hindi pa nawawala yun. That's why very very primary yung pag-aalaga ng Baboy, sa opo. amin. Kailangan lahat ng pamilya Meron, mag-alaga. opo. Because kung wala ka nun, ay, Mahal. ang belief pa dun kung wala kang baboy, hindi ka considered na taga sa Ah. kasi importante yun talaga. Noon na yung ibang mga tao, walang alagang baboy, pinagpapalit yung lupa sa isang baboy. Ah. Yes po, Dang. just for the ritual. That's why yung mga parents namin, they were not able to go to college, to go to school, dahil po, mas inuna po nila ang ritual, ang tradition nila, ang kultura nila, kaysa sa pag-aaral. Not until the coming of us, the Americans. Pero ngayon po, 22. may ganun pa rin po kayong ritual ngayon. Yung sa, meron pa rin, yun ang pagkakainis. Pero po, 21, hanggang, basta, sir, depende po yun kasi may magkakatay ng 21, kapag 22, ibig sabihin kadamihan na daw yun. Ah. Ang sa amin kasi, may yung pagkilala ba sa mayaman daw dahil sa cloth lang na ilalagay dun sa tapos but kadamihan and kudo. Tigit na, means parang yung nasa sa bigla yung kudo, kadamihan. means rich. Ah. Pero literally hindi talaga hindi. edi may 21 po kayong baboy ngayon. Ah. 22. Kailangan, ma'am. Kailangan Kailangan pagtandaan nga, yan. oo. But because of the help yung ng mga cooperatives natin, Ay, oo. yun talaga. Nakatulong. Ibig sabihin, Ang dahilan kung bakit ayaw na malagay 6 feet under the ground dahil sa animist ng belief niya na kapag siya nalagay doon sa ilalim madilim tapos malamig tapos hindi siya maka-interact with nature and with the community. Kaya ang gusto niya dyan para free to roam around the spirit. siya po ba yung huling Ang huling nalagay dyan is below him, Lakay Kajugan from the village. And that was nga 2010. Tapos wala na po dahil nga Pero po siya, nakaimbal sa mga po ng 20. yes ma'am, nakaimbalsa muna po but before 1960s, wala imbalsa mo. We just make use of the labay tree or the fig tree. Yung bark po noon, kinukuha namin, tapos binoboil namin yan ng medyo matagal. Tapos yun ang pamunas namin. And it would help sa parang hindi na sa yes. Pero ilang araw po siya pwede nakaburol kapag Dito sa amin, nung 1960s na wala pa kayo. Pag ang gamit po ay yung 4 days. Kahit po nakaupo siyang nakaburol, 4 days? Yes, 4 days. Yes. Kung minsan pa nga,
Kasi ugali po namin na nakikita dun sa I experienced one based na kay Dasin kung saan nagkain ng river. Ang akala ko, okay lang siya, tapos kain na sila. Tapos nung nakita ko na, ba't may lusa? Alam ko na patay na patay. Patay na pala, kaya tumakbo ako, hindi ko na tinapas yung pagkain. Ano ba pwede siyang kapitan nung panahon yun? Pag alam niya nakaburol siya. Yes, ma'am, kasi facing the door. Maliit po yung bahay ng mga ninuno namin noon. Tapos nakaharap siya sa Pintuan para kita. welcome na yun. Para Ma'am, ano yung ibig sabihin na nagbabaon sila ng coin sa... hindi po advisable yan. Ay, It's hindi advisable. not allowed. Yung ano lang ang gumagawa. We're not allowing yung ano na naglalagay. Okay. Wala na to. Wala. Hindi, wala yan. You can just embrace the forest bathing. Embrace that people. Sige, picture muna and I will explain yung mamaya. Okay na po, nakapag.